Sa laki naman ng itinaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa nakalipas na buwan, para sa mga transport groups, hindi sasapat ang patingi-tinging rollback para makabawi mula sa nalugi nilang kita. At habang wala pang kasiguraduhan sa magiging lagay sa Middle East, hirit ng mga transport groups, 10 pisong taas sa pasahe. Ang petisyong ito pinag-aaralan na raw ng LTFRB kasabay ng babala laban sa mga service contracting program operators na hindi magpapatupad ng discount. Si Graciela Corazon, magbabalita. Magsasagawa ng pagdinig ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB upang pakinggan ang ilang mahalagang usapin kaugnay ng mga programa ng ahensya tulad ng Fuel Subsidy Program at Service Contracting Program. Sa sentro ito patungkol sa umano'y hindi pagbibigay ng mga SCP operators at drivers ng diskwento sa mga pasahero na nasa ilalim ng programa. Binigyan din ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB Chairman Atty. Vigor D. Mendoza na obligadong magbigay ng 20% lower fare ang mga tsuper at operators bukod sa karagdagang 20% para sa mga estudyante, senior citizens, and person with disabilities or PWD. Nangyari ang insidente matapos ang isinagawang beripikasyon ng ahensya at napatunayang may ilang units na hindi sumusunod sa nasabing patakaran. Anya, malinaw sa ilalim ng programa na babayaran ng LTFRB ang mga SCP units batay sa kilometrong itinatakbo nito. 100 pesos kada kilometro ang ibabayad para sa mga bus, 40 pesos kada kilometro para sa mga modern jeepney at 30 pesos kada kilometro para sa traditional na jeepney. Hanggang sa umabot sa 100 kada kilometro ang itinatakbo nito kada araw. Matatandaan na sa ilalim ng programa, naglaan ang pamahalaan ng 800 million pesos para sa 823 na ruta ng road-based transport sa buong bansa. Giit ni Chairman Mendoza na ang sino mang hindi sumunod sa panukala ay maaaring patawan ng show cause order o tuluyang kansilahin ang prangkisa ng mga lalabag sa ipinatutupad na patakarana. Sa kabilang banda, bilang bahagi ng patuloy na implementasyon ng Fuel Subsidy Program sa ilalim ng Department of Transportation or DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB, isasagawa naman ang payout para sa mga taxi drivers sa April 24 at 25. Para sa mga driver na kabilang sa listahan, maaari anyang dumaretso sa LTFRB Central Office, East Avenue, Diliman, Quezon City upang i-claim ang inyong subsidiya. Ang mga hindi naman kabilang o hindi nakita ang pangalan, magtungo lang anya sa Land Transportation Office, Activity Center, East Avenue, Diliman, Quezon City para sa verifikasyon at iba pang proseso ng pag-claim. Samantala, magsasagawa ng pagdinig at pakikipagdialogo ang LTFRB sa transport group na pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o PISTON upang talakayin ang usaping patungkol sa inihain nitong petisyon para sa 10 pesos permanent fare hike sa mga traditional jeepney. Ayon kay LTFRB Chairman Atty. Vigor Mendoza, bibigyan ng ahensya ng pagkakataon na mapakinggan ang hinain ng mga progresibong grupo kung mayroon man itong basehan, ngunit kinakailangan daw na dumaan muna ito sa proseso bago ito maipanukala. Hinihingan na natin yun, no? Bibigyan natin pagkakataon yung petitioner, pagpaliwanag ang pasihan ng 10 piso, pero at the same time, syempre, bigyan natin ng notice yung ating grupo, mga commuters group and other interest groups, na magkomento rin doon sa kanyang. Ikakadadala natin sa proseso to. We'll do it properly so everybody is given the opportunity to present their side, tapos bibigyan natin ng atensyon. Binigyan din rin nito na laging bukas ang tanggapan ng LTFRB upang pakinggan ang hinain at panawagan ng iba't ibang transport group sa bansa. Bagaman nalulungkot anya ito dahil sa sunod-sunod na kilos protesta ng iba't ibang grupo ng transportasyon sa bansa, ginagawa naman anya ng pamahalaan ng lahat maging ang mga programa na makatutulong hindi lang para sa transportasyon kundi pati na rin sa publiko. Matatandaan na nauna nang inaprubahan ng LTFRB ang 1 pesos na dagdag pasahe ngunit ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Transportation o DOTR ang pagsususpende nito upang isalang-alang naman ang kapakanan ng mga commuters na maaapektuhan ng mabigat na dagdag gastos sa pamasahe. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.